Palakpakan ang maririnig sa buong paligid. Ang mamahaling chandelier sa itaas ay tila nakikipagkumpetensya sa kislap ng kwintas na hawak ni Marcelo. Isang kwintas na gawa sa purong diamante, sapat na ang halaga para bumili ng isang mansyon. Maingat niyang isinabit ito sa makinis na leeg ni Camila, ang babaeng pakakasalan niya. Ngumiti si Camila, isang ngiting kayang magpatigil ng mundo. "It's beautiful, mahal. Thank you. Anything for you," sagot ni Marcelo at hinalikan ito sa pisngi. Muling naghiyawan ang kanilang mga kaibigan, mga taong nabibilang sa alta sosyedad. Perpekto. Ang lahat ay perpekto. Ngunit habang nakayakap sa kanya si Camila, habang nalalanghap niya ang pamilyar nitong pabango, isang tinig ang pilit na sumisira sa sandaling iyon. Isang tinig mula sa telepono noong hating gabi, nang akalain ni Camila na tulog na siya. Malapit na. Konting tiis na lang. Kanino niya iyon sinasabi? Ano ang malapit na? At bakit kailangan niyang magtiis? Sa piling ni Marcelo, gayong sa lahat ng pagkakataon, ipinaparamdam naman nito na siya ang reyna ng mundo niya. Ang mga tanong na yon, ang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Isang lason na nagsimula noong nakaraang taon, nang matuklasan niyang ang pinagkakatiwalaan niyang business partner, ang kanyang matalik na kaibigan, ay siya palang ahas na tumuklaw sa kanya patalikod. Muntik nang bumagsak ang kanyang kumpanya. Muntik nang mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Naisalba niya ang negosyo, pero ang tiwala niya ay tuluyang nawasak. Kaya ngayon, bago niya ibigay ang kanyang apelyido, bago niya isuko ang kalahati ng kanyang yaman sa ilalim ng batas ng kasal, kailangan niyang makasiguro. Ayaw na niyang magkamali. "Okay ka lang, mahal?" tanong ni Camila, na tila naramdaman ang panlalamig sa kanyang mga mata. Mabilis na ngumiti si Marcelo, isang ngiting sanay na siyang isuot. "Of course, iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte na mapapangasawa ko na ang pinakamagandang babae sa buong mundo." Nasiyahan si Camila sa kanyang narinig. Iyon lang naman ang kailangan nito. Mga matatamis na salita at mamahaling bagay. Pero sapat na ba yon? Kinabukasan, dinalaw nila ang kanyang ina. Si Doña Elena Albuquerque, ang dating matatag na haligi ng kanilang pamilya, ay isa na lamang anino ng dati niyang sarili, nakahiga sa kama at unti-unting tinatalo ng karamdaman. "Ma!" bulong ni Marcelo, habang marahan niyang hinahawakan ang payat na kamay ng ina. Habang kinakausap ni Marcelo ang ina, napansin niya sa gilid ng kanyang mga mata si Camila. Nakatayo ito malapit sa bintana, pasulyap-sulyap sa kanyang cellphone. Isang mabilis na pagbuntong hininga ang kumawala rito. Halos hindi maririnig, pero sapat na para maramdaman ni Marcelo ang pagkainip nito. "Magpagaling po kayo, Mama Elena," sabi ni Camila, lumapit at ngumiti. "We're all praying for you." Ang ngiti ay nasa labi, ngunit hindi umabot sa mga mata. Nang paalis na sila, sinadya ni Marcelo na maiwan ng kaunti. Nakita niya si Rosa, ang kanilang kasambahay, na halos kasabay na niyang lumaki sa mansyon. Ang nag-iisang tao sa bahay na yon na buo pa ang tiwala niya. "Rosa," mahinang tawag niya. "Sir Marcelo?" Magalang na sagot nito. Tinitigan niya ito sa mata. "Aalis ako bukas. May mahalagang business trip sa Singapore. Isang linggo ako doon." "Mag-iingat po kayo, sir." "Rosa, habang wala ako..." Huminto siya saglit. Tinitimbang ang kanyang mga salita. "Bantayan mong mabuti si Mama at si Camila. Para sa mga susunod na araw, magmasid ka lang. Pakisabi sa akin ang lahat ng mapapansin mo, kahit gaano kaliit." Isang saglit na pag-unawa ang dumaan sa mga mata ni Rosa. Tumango ito, walang tanong. "Masusunod po, sir." Sa airport naganap ang huling yugto ng kanyang palabas. Isang mahigpit na yakap, isang matamis na halik. "Mag-iingat ka, mahal. Tumawag ka palagi, okay? Mamimiss kita," sabi ni Camila, na may bahagyang pangingilid ng luha sa mga mata. Isang napakagaling na aktres.
I will. I love you, sagot ni Marcelo. At sa isang sandali, gusto niyang maniwala sa sarili niyang mga salita. Gusto niyang maniwala na mali ang lahat ng kanyang hinala. Pinanood niya ang pag-alis ng private jet ng kumpanya. Ngunit hindi siya sumakay doon. Nang mawala na sa paningin ang eroplano, isa pang itim na kotse ang huminto sa kanyang harapan. Pumasok siya sa loob, walang emosyon. Hindi sa isang five-star hotel sa Singapore ang tungo ng sinasakyan niya, kundi sa isang maliit at halos walang nakakakilalang hotel. Ilang kanto lang ang layo mula sa sarili niyang mansyon. Pagpasok niya sa kwarto, ang bumungad sa kanya ay hindi malambot na kama, kundi isang mesa na puno ng mga monitor. Sa isang malaking screen, kitang-kita niya ang sala, ang kusina, ang pasilyo, at ang kwarto ng kanyang ina. Ang bawat sulok ng kanyang pamamahay ay nasa ilalim ng kanyang mga mata. Hinubad niya ang kanyang coat, umupo sa harap ng mga monitor, at huminga ng malalim. Nagsimula na ang huling pagsubok. Sa sandaling nawala sa paningin ni Camila ang sasakyan ni Marcelo, ang mga luhang kanina'y nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata ay biglang natuyo. Ang malungkot na ekspresyon sa kanyang muka ay napalitan ng isang nangiting puno ng tagumpay. Para siyang nakahinga ng maluwag matapos ang isang matagal na pagkukunwari. Pumasok siya sa mansyon na para bang siya na ang nagmamay-ari nito. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay may bigat at awtoridad. "Rosa!" Sigaw niya, walang paki o anumang bahid ng paggalang. "Ma'am Camila," mabilis na sagot ni Rosa mula sa kusina. "Dalan mo ako ng juice sa taas at pakilinis na rin yung pinagkainan natin. Siguraduhin mong malinis lahat." Utos niya bago siya umakyat sa engrandeng hagdanan. Ngunit bago siya makarating sa kanyang silid, narinig niya ang mahinang pag-ubo mula sa kwarto ni Doña Elena. Napairap siya. Muntik na niyang makalimutan ang matandang pabigat. Pumasok siya sa kusina. Nakita niya ang lugaw na inihahanda ni Rosa para sa matanda. Inagaw niya ang mangkok. "Ako na, para naman masabi mong ginagawa ko ang parte ko." May halong pang-uuyam sa kanyang boses. Dinala niya ang lugaw sa silid ni Doña Elena. Ang amoy pa lang ng gamot sa loob ng kwarto ay nasusuka na siya. "Mama Elena, kain na po kayo," sabi niya. Pilit pinatatamis ang boses. Dahil sa panghihina, natapon ang kaunting lugaw sa mamahaling silk na kumot. At doon, hindi na napigilan ni Camila ang sarili. Ano ba yan? Ang hirap-hirap alagaan. Asik niya, hindi na alintana kung naririnig siya ng matanda. "Puro ka na lang perwisyo." Mabilis niyang inilapag ang mangkok sa mesa at padabog na lumabas ng kwarto. Sa pagbaba niya, isinalubong siya ni Rosa na may dalang apron. "Ma'am, baka po madumihan kayo." Kinuha ni Camila ang apron at ibinato ito sa sahig. "Hindi ko kailangan yan. Hindi ako katulong dito." Iniwan niyang tulala si Rosa. Dumiretso si Camila sa may hardin, sa pinakamalayong bahagi, kung saan walang makakarinig. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. "Hello?" Sagot ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Kumagat na ang isda sa pain. Bungad ni Camila, hindi maitago ang kagalakan. Nakalipad na siya. 1 linggo. Tayo na ang bahala dito. Narinig niya ang pagtawa sa kabilang linya. "Magaling kapatid ko. Magaling. Ano ang unang hakbang?" "Ang prenup." Mabilis na sagot ni Camila. "Nasa opisina niya. Kailangan nating makuha yon at mapalitan ng ginawa ng abogado natin. Habang wala siya, maipapasok ko yon sa mga papeles na pipirmahan niya pagbalik niya. Siguraduhin mo lang na walang makakahalata, lalo na yang matandang asunggot na si Rosa." "Ako ang bahala doon," mayabang na sabi ni Camila. "Basta ikaw, ihanda mo na ang lahat. Malapit na, Marco. Malapit na nating makuha ang atin." Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Camila ay kaya niyang sakupin ang mundo. Pumasok siya muli sa loob ng bahay. Tumingin siya sa paligid, sa mga mamahaling painting, sa mga antigong florera.
Akin ka na rin. Sa wakas, bulong niya sa sarili. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang lahat, dahan-dahan siyang pumasok sa private office ni Marcelo. Bawal ang sino man doon, pero wala na siyang pakialam. Binuksan niya ang ilaw sa mesa. Nakita niya ang isang picture frame. Larawan nilang dalawa ni Marcelo, masayang magkayakap sa Paris. Hinawakan niya ito, ngunit hindi dahil sa pagmamahal. Tinitigan niya ang mukha ni Marcelo sa litrato. Kawawang Marcelo, masyado kang nagtiwala. Sinimulan niyang halongkatin ang mga drawer, papeles, kontrata, mga titulo. Ang mga mata niya ay kumikinang sa bawat dokumentong nakikita niya. Ito na ang buhay na pinangarap niya. Hindi niya hahayaang may humadlang dito. Habang naghahanap, biglang bumukas ang pinto. Si Rosa. "Ma'am, ano pong ginagawa niyo dito?" Tanong ng matanda. Baka sa mukha ang pagtataka. Tumayo si Camila ng diretso, walang bakas ng kaba. Tinitigan niya si Rosa mula ulo hanggang paa. "At ikaw, anong ginagawa mo? Sinusundan mo ba ako?" "Hindi po, ma'am. Napansin ko lang pong bukas ang ilaw." "Pwes, trabaho mo lang ang atupagin mo," matigas na sabi ni Camila. Dahan-dahang lumapit sa matanda. "Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Entiendes? Baka sa isang iglap, lahat ng taon na ipinagsilbi mo sa pamilyang to ay mawalan ng halaga at mapunta ka sa kalsada." Ang banta ay malinaw. Nakita ni Camila ang takot sa mga mata ni Rosa bago ito tumango at mabilis na umalis. Ngumisi si Camila. Wala nang makakapigil sa kanya. Kinahapunan kinabukasan, isang magarang sports car ang pumarada sa tapat ng mansyon. Isang lalaking matangkad at gwapo na may tila mapanganib na ngiti ang bumaba. Binuksan ni Camila ang pinto. "Akala ko ba mamaya ka pa?" "Hindi na ako makapaghintay," sagot ni Marco at niyakap ang kanyang kapatid. "Gusto ko nang makita ang magiging kaharian natin." Pumasok sila sa loob. Hindi alintana ang mga matang nanonood. "Kamusta na ang matanda?" tanong ni Marco. Ang tingin ay nasa hagdanan, patungo sa direksyon ng kwarto ni Doña Elena. "Nandoon, humihinga pa." Walang ganang sagot ni Camila. Sumeryoso ang mukha ni Marco. "Alam mo, naisip ko, parang masyadong matagal ang isang linggo. Paano kung pabilisin natin ang mga bagay-bagay para kay Mama Elena?" Mula sa isang madilim na silid sa isang hotel na hindi kalayuan, nanlaki ang mga mata ni Marcelo. Sa screen ng monitor, kitang-kita niya si Camila na kausap ang isang lalaki. Ang lalaking paulit-ulit niyang itinatanong at paulit-ulit ding sinasabi ni Camila na wala siyang kapatid. At ang mga huling salitang narinig niya mula sa bibig ng lalaki ay tumarak sa kanyang puso na parang isang punyal na nagyeyelo. Nanlamig ang buong katawan ni Marcelo. Ang bawat salitang binitiwan ng lalaking iyon, ni Marco, ay parang yelong unti-unting gumagapang sa kanyang likuran. Paano kung pabilisin natin ang mga bagay-bagay para kay Mama Elena? Hindi. Hindi maaari. Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aapoy, napalitan ng panlalamig ng nagbabagang puot. Gusto niyang sugurin ang sarili niyang pamamahay, suntukin ang pagmumukha ng Marco na yon, at kalad ka rin si Camila palabas. Ngunit anong isasagot niya kapag tinanong siya kung paano niya nalaman? Masisira ang lahat ng kanyang plano, kaya wala siyang nagawa kundi ang manatili sa kanyang upuan. Ang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Habang pinapanood, ang dalawang ahas na naglalakad sa loob ng kanyang teritoryo. Ang pakiramdam ng pagiging inutil ay parang asidong sumusunog sa kanyang lalamunan. Nang sumunod na araw, nasaksihan niya ang isang eksenang habambuhay niyang hindi malilimutan. Inaabutan ni Rosa ng isang basong tubig si Doña Elena. Sa panghihina nito, bahagyang nanginig ang kamay ng matanda at natapon ang tubig sa kumot. "Ano ba yan?" Malakas na sigaw ni Camila mula sa pintuan.
na tila kanina pa nagmamasid. Kailan ka ba titino? Pati pag-inom ng tubig, hindi mo pa magawang maayos. Perwisyo ka talaga. Nakita ni Marcelo sa monitor kung paano napayuko ang kanyang ina. Ang dating matapang na si Doña Elena, na kayang harapin ang sinumang business rival, ay parang isang batang napagalitan. Walang kalaban-laban. Lumuluha ang mga mata ni Marcelo sa galit. Hayop ka, Camila. Bulong niya sa harap ng screen. Hayop ka. Nang mga sandaling iyon, isang katok sa pinto ang narinig. Pumasok ang isang babae na nakaunipormeng puti. Simple lang ang itsura nito. Nakatali ang buhok, walang kolorete sa mukha, ngunit may dala itong aura ng kapayapaan. Good morning po. Ako po si Lucia Vega, ang bagong private nurse ni Mrs. Albuquerque. Sinipat siya ni Camila mula ulo hanggang paa. You're late. Pasensya na po, ma'am. Medyo traffic po. Mahinahong sagot ni Lucia. Hindi na nagsalita si Camila at lumabas na lang ng silid. Naiwan si Lucia kasama si Doña Elena at ang basang kumot. Walang pag-aatubili, kumuha si Lucia ng malinis na bimpo, pinunasan ng natapong tubig at pinalitan ng kumot. Ang bawat kilos niya ay banayad at puno ng pag-iingat. Okay lang po yan, Ma'am Elena. Narinig ni Marcelo na sabi ni Lucia. Aksidente po ang nangyayari. Huwag po kayong mag-alala. Umupo si Lucia sa tabi ng kama. Ako po si Lucia. Aalagaan ko po kayo. Tumingin si Doña Elena sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakita ni Marcelo ang isang maliit na ngiti sa labi ng kanyang ina. Isang totoong ngiti. Hindi maalis ni Marcelo ang kanyang mga mata sa screen. Pinapanood niya si Lucia habang matyaga nitong sinusubuan ng pagkain ng kanyang ina. Habang kinukwentuhan ito ng mga masasayang bagay, habang inaayos ang kanyang mga unan, bigla niyang naikukumpara. Ang ngiti ni Camila ay maningning, ngunit parang mamahaling bato, malamig at walang buhay. Ang ngiti ni Lucia ay simple, ngunit katulad ng sikat ng araw sa umaga, mainit at nagbibigay pag-asa. Doon napagtanto ni Marcelo ang kaibahan. Si Camila ay nag-aalaga dahil iyon yung role na kailangan niyang gampanan. Si Lucia ay nag-aalaga dahil iyon ang nasa puso niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Alam niyang si Rosa ito. Sir, si Camila ang nagpatalsik sa dating nurse. Siya rin ang kumuha sa bago. Baka para mas madali kontrolin. Lalong bumigat ang dibdib ni Marcelo. Tama ang hinala niya. Isa itong kalkuladong galaw. Ngunit itong si Lucia, kasabwat ba siya? O isa lang din biktima na walang kamalay-malay? Muli niyang ibinalik ang tingin sa monitor. Gabi na. Papasok si Camila sa silid ng kanyang ina. May dala itong isang maliit na bote ng gamot. Lucia, sabi ni Camila. Ang boses ay pilit na pinatatamis. Ito ang mga bagong vitamins ni Mama. Bigyan mo siya nito araw-araw. Isang tableta tuwing gabi bago matulog. Makakatulong ito para lumakas siya. Inabot ni Lucia ang bote. Nakita ni Marcelo ang bahagyang pagkunot ng noo ng nurse habang tinitingnan ang mga tableta sa loob. Walang label ang bote. Puting-puti lang ang mga tableta. Walang anumang marka. Wala po bang reseta galing sa doktor, ma'am? Magalang na tanong ni Lucia. Nawala ang nangiti sa mukha ni Camila. Ako na ang nakausap ng doktor niya. Sundin mo na lang ang utos ko. Nurse ka lang dito, tandaan mo yan. Tumango si Lucia, ngunit hindi maikakaila ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hawak niya ang bote. Tila tinitimbang hindi lang ang bigat nito, kundi ang bigat ng responsibilidad at ng isang panganib na hindi pa niya lubos maintindihan. Napigil ni Marcelo ang kanyang hininga. Nakatingin siya kay Lucia sa pamamagitan ng kamera, umaasa, nagdarasal na sana ay makita nito ang hindi nakikita ng iba, na sana ay maramdaman nito ang kasamaang bumabalot sa buong pamamahay. Nang maiwang mag-isa sa silid ni Doña Elena, tinitigan ni Lucia ang botelyang hawak niya. Simple lang itong tingnan.
Isang maliit na sisidlan na puno ng mga puting tableta. Ngunit para sa kanya, ang bigat nito ay parang isang bloke ng semento. Bilang isang nurse, ang unang itinuro sa kanila ay ang 5 rights of medication administration. Right patient, right drug, right dose, right route, at right time. Sa hawak niya ngayon, isa pa lang ang sigurado niya, ang pasyente, ang gamot, ang dosis. Lahat ay isang malaking tandang pananong. Ang utos ni Camila ay malinaw, pero ang etika ng kanyang profession ay mas malinaw. Ang kanyang tungkulin ay sa pasyente, hindi sa kung sino man ang nagbabayad ng kanyang sahod. Dumating ang oras. Oras na para sa panggabing gamot ni Doña Elena. Kinuha ni Lucia ang mga inireseta ng doktor at maingat na inabot ito sa matanda, kasama ang isang basong tubig. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. At ito naman po yung vitamins ninyo, sabi niya. Pilit pinapasigla ang boses. Kumuha siya ng isang tableta mula sa botelyang walang pangalan. Inilagay niya ito sa kanyang palad. Habang papalapit siya sa kama, sinadya niyang matisod ng bahagya sa paa ng mesa. Ay! Ang maliit na puting tableta ay tumalsik mula sa kanyang palad at gumulong sa ilalim ng kama. Naku, pasensya na po, sabi ni Lucia, na agad yumuko para hanapin ito. Ginawa niyang abala ang sarili sa ilalim ng kama sa isang madilim na bahagi. Sa halip na kunin ang nahulog na tableta, mabilis niyang kinuha ang isang kapirasong alikabok, itinayo, at itinapon sa maliit na basurahan. Ang totoong tableta ay nanatili sa sahig, sa ilalim ng kama, kung saan hindi ito madaling makikita. Naku ko, hindi ko na po makita. Hayaan na po natin. Bukas na lang po ulit, sabi niya nang tumayo. Ngumiti lang ng bahagya si Doña Elena. Walang salita, ngunit may pag-unawa sa mga mata nito. Habang inaayos ni Lucia ang kumot ng matanda, naramdaman niya ang marahan nitong paghawak sa kanyang kamay. Ang balat nito ay manipis at malamig, ngunit ang hawak ay may kakaibang higpit. Mag-ingat ka, iha. Halos pabulong na, sabi ni Doña Elena. Ang boses ay mahina, ngunit ang babala ay malakas at malinaw. Kinilabutan si Lucia. Hindi lang pala siya ang nakakaramdam. Tinitigan niya ang matanda. Opo, kayo rin po. Kinabukasan, tila isang agila si Camila na nagmamasid. Bago pa man magsimula ang kanyang shift, sinalubong na siya nito sa pasilyo. Kumusta ang gabi niya? Nakatulog ba siya ng maayos? Tanong ni Camila. Ang mga mata ay matalim. At yung vitamins, naibigay mo ba? Naramdaman ni Lucia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Opo, ma'am. Naibigay ko po lahat ng gamot niya ayon sa utos ninyo. Isang kasinungalingan. Ngunit isang kasinungalingang kailangan para maprotektahan ang isang buhay. Tinitigan siya ni Camila ng ilang segundo na para bang sinusuri kung may bahid ng pagsisinungaling sa kanyang mukha. Sa huli, tila nakumbinsi ito. Tumango ito at naglakad paalis. Nakahinga ng maluwag si Lucia, ngunit alam niyang hindi pa siya ligtas. Kailangan niya ng katibayan. Nang magkaroon ng pagkakataon, kinuha niya ang tableta sa ilalim ng kama at maingat na ibinalot sa tissue. Itinago niya ito sa pinakaloob na bulsa ng kanyang bag. Sa kanyang break time, lumabas siya sa hardin at tinawagan ang kanyang kaibigan mula sa kolehiyo, si Ana, na nagtatrabaho ngayon sa isang medical laboratory. Ana, kumusta? Panimula niya. Lucy, napatawag ka. Anong meron? Wala naman. May itatanong lang sana ako. Teorya lang. Kunwari, pagsisinungaling niya. Kung, halimbawa, mayroon akong isang tableta. Sabihin nating isang bitamina. Gaano kahirap malaman kung ano talaga ang laman noon. Narinig niya ang pagtataka sa boses ni Ana. Yan ba ang bagong hobby mo? Pagsusuri ng gamot? Biro nito.
pero seryoso. Kailangan niya ng laboratory analysis, gas chromatography, mass spectrometry, mga ganoon. Hindi basta-basta. At kailangan ng official request galing sa doktor o autoridad. Bakit mo natanong? Wala. Nanonood lang ako ng isang crime show kagabi. Na-curious lang ako. Mabilis niyang palusot. Sige na, salamat sa info. Tawag ulit ako. Binaba niya ang telepono. Mas lalong bumigat ang kanyang dibdib. Walang madaling paraan. Gabi na nang matapos ang kanyang shift. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, narinig niya ang mga nagtataas na boses mula sa silid-aklatan na bahagyang nakabukas ang pinto. Boses ni Camila at ng lalaking dumating kahapon, si Marco. Hindi ka ba natatakot? Paano kung may makahalata? Boses yon ni Camila. May halong kaba. Mas matakot ka kung hindi natin ito gagawin. Ang tagal na nating naghintay para dito, Camila. Ilang taon tayong nagdusa dahil sa kanila. Sigaw ni Marco. Alam ko, pero pera lang ang habol natin. 'Di ba? Makukuha natin yon sa prenup. Hindi! Ang sigaw ni Marco ay puno ng galit. Isang galit na tila nanggagaling pa sa malalim na nakaraan. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa paghihiganti sa mga Albuquerque. Natigilan si Lucia. Ang mga paa niya ay tila napako sa sahig. Ang narinig niya ay hindi lang isang simpleng away ng magkapatid. Ito ay isang pag-amin. Isang paglalantad ng isang planong mas madilim at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito kasakiman. Ito ay puot. At ang puot na yon ay nakatutok sa pamilya ng matandang babaeng walang kalaban-laban na inaalagaan niya. Napaurong si Lucia. Dahan-dahan, bawat hakbang ay maingat para hindi lumikha ng kahit anong ingay. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat ugong ng aircon, bawat kaluskos ng dahon sa labas ay tila sumisigaw sa kanyang pandinig. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na. Nang makalabas siya ng mansyon, hindi siya lumingon. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito napawi ang init ng takot sa loob niya. Naglakad siya ng mabilis. Ang mga hakbang ay papalakas hanggang sa halos tumakbo na siya papalayo sa dambuhalang gate ng mansyon na ngayon ay tila isang kulungan ng mga demonyo. Sa buong biyahe niya pauwi, tulala lang siya. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan lang sa kanyang paningin nang hindi niya tunay na nakikita. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salitang narinig. Paghihiganti sa mga Albuquerque. Ano ang ginawa ng pamilya sa kanila para magtanim sila ng ganitong klaseng galit? At si Doña Elena, siya ba ang puntirya ng paghihiganting iyon? Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment, ang kaibahan nito sa mansyon ay mas lalong naging malinaw. Dito, simple ang lahat. Walang mamahaling palamuti, walang chandelier. Ito ang kanyang munting kanlungan. Ngunit ngayong gabi, pakiramdam niya ay sinundan siya ng dilim mula sa mansyon hanggang dito. Isinara niya ang pinto at agad na ikinabit ang dalawang lock. Sumandal siya dito at pumikit. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawala niyang puso. Ang pinakamadali at pinakaligtas na gawin ay umalis. Mag-resign, bukas na bukas din. Sabihing may bigla ang emergency sa pamilya. Hindi niya ito laban. Isa lang siyang hamak na nurse na napasok sa gulo ng mga mayayaman. Walang makakasisi sa kanya kung pipiliin niyang iligtas ang sarili. Ngunit sa pagpikit niya, hindi ang mukha ni Camila o ni Marco ang nakita niya, kundi ang mukha ni Doña Elena. Naalala niya ang marahan nitong paghawak sa kanyang kamay, ang panghihina sa mga mata nito, at ang pabulong na babala. Mag-ingat ka, iha. Hindi iyon babala para sa sarili niya. Iyon ay isang pakiusap, isang tahimik na paghingi ng tulong. Kung aalis siya, sino ang magbabantay sa matanda? Sino ang sisigurado na hindi nito iinumin ang mga tabletang iyon? Iiwan niya ba ang isang taong walang kalaban-laban sa mga kamay ng mga taong gustong manakit dito? Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang bag.
Dinukot niya mula sa pinakaloob na bulsa nito ang tissue. Dahan-dahan niyang binuksan ang lupi nito sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Naroon ang puting tableta. Maliit, mukhang inosente. Ngunit ngayon, alam na niya, maaaring ito ang sandata, ang lason, ang katapusan. Tinitigan niya ito. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Tungkol na ito sa tama at mali. Tungkol ito sa isang buhay na nasa panganib at siya lang ang tanging nakakaalam. Ang takot ay naroon pa rin, nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may ibang damdaming umuusbong. Isang bagay na mas malakas, determinasyon. Hindi siya pwedeng tumakbo. Hindi niya iiwan si Doña Elena. Babalik siya bukas. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya isang nurse. Isa na siyang bantay. At gagawin niya ang lahat para malaman ang katotohanan. Kahit ano pa ang maging kapalit. Ang madilim na sulok ng isang maliit at halos walang taong coffee shop ang nagsilbing tagpuan nila. Malayo sa mga lugar na karaniwang pinupuntahan ni Marcelo, nakaupo si Rosa sa kanyang harapan. Ang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang brown envelope. "Sir," nanginginig na bulong ni Rosa. "Pasensya na po. Ito lang po ang kaya kong gawin." Ang takot sa kanyang mga mata ay malinaw, ngunit sa ilalim nito ay ang katapatang hindi matatawaran. "Sobra-sobra na ito, Rosa," sagot ni Marcelo. Ang boses ay puno ng pasasalamat na hindi niya maipakita ng lubusan. Maingat niyang kinuha ang envelope. Ang kapal ng mga dokumento sa loob ay nagpabigat hindi lang sa kanyang kamay, kundi sa kanyang dibdib. "Salamat. Mag-ingat ka sa pag-uwi." Mabilis na tumango at umalis si Rosa, nag-iwan kay Marcelo sa gitna ng katahimikan at ng isang katotohanang malapit ng sumabog sa kanyang mukha. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Bumalik siya sa hotel, sa kanyang pansamantalang command center. Ang mga monitor na nagpapakita ng bawat galaw sa mansyon ay binaliwala muna niya. Ang atensyon niya ay nasa ibabaw ng mesa. Nang buksan niya ito, ang bumungad sa kanya ay isang dokumentong may titulong Prenuptial Agreement. Ang orihinal na kopya na pinirmahan nila ni Camila ay nasa kanyang abogado. Ang hawak niya ngayon ay ang bersyon na natagpuan ni Rosa sa mga gamit ni Camila. Binasa niya ang bawat linya. Sa una, halos pareho lang. Ngunit, nang marating niya ang mga mahahalagang probisyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang mga salita ay malinaw. In the event of the undersigned Marcelo Albuquerque's death or permanent incapacitation, ang lahat, ang kumpanya, ang mga ari-arian, ang mga investment, lahat ng pinaghirapan niya at ng kanyang ama ay mapupunta ng buo kay Camila Reyes. Walang matitira para sa kanyang ina. Walang mapupunta sa kanilang charity foundation. Lahat ay liliparin patungo sa babaeng pinagkatiwalaan niya. Hindi ito isang simpleng kontrata para sa hiwalayan. Isa itong death warrant. Isang ungol ng galit ang kumawala sa kanya. Sa isang mabilis na kilos, sinuntok niya ang mesa. Ang sakit ay hindi niya ininda. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na galit at ang sakit ng katrayduran. Ngunit sa gitna ng galit na yon, isang malamig na katinuan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang narinig niyang usapan. Paghihiganti sa mga Albuquerque. Hindi ito simpleng kasakiman. May mas malalim na dahilan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng pinakamagaling na private investigator na kilala niya. "Ramos?" Sagot sa kabilang linya. "Marcelo Albuquerque here." Mabilis niyang sabi. "May ipapatrabaho ako sa'yo. Urgent." "Ano ang kailangan mo, sir?" "Isang pangalan. Marco Reyes. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, simula sa kapanganakan niya hanggang sa almusal niya kaninang umaga. Walang dapat makaligtas,
Kailangan ko ng impormasyon. Ngayon na. Masusunod, sir. Ang sumunod na 2 oras ay ang pinakamahabang 2 oras sa buhay ni Marcelo. Pabalik-balik siya sa loob ng kwarto, ang isip ay lumilipad. Sino ka, Marco Reyes? Bakit ganoon na lang ang galit mo sa pamilya ko? Tumunog ang telepono. Si Ramos. Sir Marcelo, sabi ng investigador. Ang boses ay seryoso. May nahanap na kami. Sabihin mo sa akin. Ang totoong pangalan niya ay Marco de Villa Reyes. May mga minor records siya ng estafa at fraud, pero hindi yan ang importante. Huminga ng malalim si Ramos. Ang ama niya ay si Ricardo de Villa Reyes. Natigilan si Marcelo. Ricardo Reyes. Ang pangalan ay pamilyar. Isang multo mula sa nakaraan ng kanyang ama. Si Ricardo Reyes, ang dating business partner ng papa? Halos pabulong na tanong ni Marcelo. Siya nga, sir. Si Ricardo Reyes na ipinakulong ng ama ninyo, mahigit 20 taon na ang nakakaraan dahil sa pandaraya at pagnanakaw sa kumpanya. Namatay siya sa kulungan dahil sa atake sa puso. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang bawat piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit. Ang mga tingin ni Marco na puno ng galit. Ang mga salita tungkol sa paghihiganti. Ang paggamit niya kay Camila. Hindi ito tungkol sa pera o hindi lang tungkol doon. Ito ay tungkol sa isang matagal ng alitan. Isang sugat na hindi kailanman naghilom. Gusto nilang wasakin, hindi lang ang kanyang yaman, kundi ang mismong pangalan ng mga Albuquerque. Napatingin si Marcelo sa isang lumang litrato sa kanyang wallet. Isang larawan niya kasama ang kanyang ama. Naunawaan niya ngayon ang bigat ng kasaysayang pasan niya sa kanyang mga balikat. Habang pinoproseso niya ang lahat, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Ramos ulit. Ang boses nito ay mas mabigat ngayon, mas apurahan. Sir, may isa pa. At masama ito. Ano yon? Nag-check kami ng mga recent online activities ni Marco Reyes. May binili siya 3 araw na ang nakakaraan gamit ang isang pekeng pangalan. Pero na-trace namin sa kanya. Anong binili niya? Tanong ni Marcelo, kinakabahan. Isang saglit na katahimikan ang namayani bago sumagot si Ramos. Potassium chloride, sir. Maramihan. Isang substance na ginagamit sa lethal injection. Kung ituturok sa maling dosis, instant cardiac arrest. Ang mga salita ng investigador ay parang kidlat na tumama sa pandinig ni Marcelo. Potassium chloride, instant cardiac arrest. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang mga tabletas na walang pangalan, ang pagpapabilis sa mga bagay-bagay, ang paghihiganti. Ang target nila ay hindi lang ang kanyang yaman. Ang target nila ay ang buhay ng kanyang ina. Naisip niya si Lucia. Ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang pagtatago nito ng tableta. Siya ang tanging pag-asa sa loob ng mansyon, ngunit si Rosa. Si Rosa ang kanyang mga mata at tainga. At ngayon, si Rosa ang nasa pinakamalaking panganib. Kailangan kong ilabas si Rosa doon. Naisip niya. Ngunit paano? Huli na ang lahat. Sa mansyon, ang hangin ay mabigat. Nararamdaman ito ni Camila. Ang nurse na si Lucia ay masyadong mapagmasid. At si Rosa, ang matandang katulong, ay palaging nasa paligid. Ang mga mata nito ay tila nakikita ang lahat. Kailangan nating magbawas ng mga mata dito, sabi ni Marco sa kanya sa telepono. Unahin mo yung matanda. Siya ang pinakamalapit sa pamilya. Siya ang pinakadelikado. Paano? Gawan mo ng paraan, Camila. Gamitin mo ang utak mo. Ikaw ang reyna dyan, di ba? Ipakita mo kung sino ang masusunod. Kinahapunan, habang abala si Lucia sa pag-aalaga kay Doña Elena, ipinatawag ni Camila si Rosa sa kanyang silid. Ang silid ay puno ng mga alahas, bag at sapatos, mga regalong ibinigay sa kanya ni Marcelo.
Mga bagay na minsan niyang itinuring na simbolo ng pagmamahal, ngunit ngayon ay mga kasangkapan na lang sa kanyang masamang plano. Rosa, pakikuha mo naman yung alahas ko sa drawer na to, utos ni Camila. Itinuturo ang isang maliit na cabinet. At pagkatapos, pakilinis mo na rin itong buong kwarto. Walang tanong na sumunod si Rosa. Habang nakatalikod ang matanda at abala sa paglilinis, kinuha ni Camila ang isa sa mga pinakamahal niyang kwintas, isang regalong kaarawan mula kay Marcelo, at dahan-dahan, walang ingay, inilagay ito sa loob ng bulsa ng apron ni Rosa. Nang matapos si Rosa, ngumiti si Camila. Salamat, Rosa. Makakaalis ka na. Ilang minuto ang lumipas. Isang malakas at puno ng pagkukunwaring sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang kwintas ko! Nawawala ang kwintas ko! Mabilis na nagdatingan ang ibang mga katulong. Si Lucia ay sumilip mula sa kwarto ni Doña Elena, nag-aalala. Bumaba si Camila sa hagdanan. Ang muka ay puno ng pagkukunwaring pagkataranta at galit. May magnanakaw sa bahay na to. Ang kwintas na regalo sa akin ni Marcelo, nawawala. Ang mga mata niya ay agad na napunta kay Rosa. Sino ang huling pumasok sa kwarto ko? Ikaw, di ba, Rosa? Oo po, ma'am. Nauutal na sagot ng matanda. Pero naglinis lang po ako. Naglinis? O nagnakaw? Paratang ni Camila. Haluhugin ang lahat at tawagin ang mga security guard. 2 guard ang mabilis na pumasok. Ang tensyon sa loob ng mansyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Hindi po ako magnanakaw, ma'am. Habang buhay na po akong nagsisilbi sa mga Albuquerque. Umiiyak na pakiusap ni Rosa. Puro kasalita. Sigaw ni Camila. Lumapit siya kay Rosa. Sa harap ng lahat, walang kahihiyan niyang dinukot ang kamay sa bulsa ng apron ng matanda. At doon, inilabas niya ang kumikinang na kwintas. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa ibang mga katulong. Nanlaki ang mga mata ni Rosa, hindi makapaniwala sa nakikita. Paano? Hindi. Wala nang lumabas na salita sa kanyang bibig. Tanging mga luha na lang ang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Mula sa kanyang silid, halos mabasag ni Marcelo ang hawak niyang baso. Pinapanood niya ang lahat sa monitor. Bawat detalye ng palabas, ang pangaapi, ang pag-iyak ng taong itinuring niyang pangalawang ina. Ang demonyong nangiti sa mga labi ni Camila. Tumawag kayo ng pulis, Tanyaji, utos ni Camila sa mga guard. Ipahuli yang magnanakaw na yan. Huwag po. Ma'am, parang awa niyo na. Pagmamakaawa ni Rosa, lumuhod sa sahig. Mula sa kanyang kwarto, narinig ni Lucia ang mahinang pag-iyak ni Doña Elena. Sinubukan nitong bumangon para protektahan si Rosa, ngunit wala itong lakas. Ang tanging nagawa nito ay ang umiling habang lumuluha. Walang awa si Camila. Hinayaan niyang kaladkarin ng mga guard si Rosa palabas ng mansyon. Habang dumadaan sila sa harap niya, ngumisi siya ng may tagumpay. Nang dumating ang mga pulis at isinakay si Rosa sa kanilang sasakyan, tumalikod si Camila. Ang mga mata niya ay naghahanap ng isang tao, si Lucia. Nakatayo si Lucia sa may pasilyo. Ang muka ay maputla. Ang mga kamao ay nakakuyom. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang kay Lucia ay puno ng galit at pagkaawa. Ang kay Camila ay malamig at puno ng babala. Dahan-dahang lumapit si Camila kay Lucia. Ang bawat hakbang ay may layunin. Ngayon, bulong ni Camila, sapat lang para marinig nilang dalawa. Tayong dalawa na lang. Gawin mo ang sinasabi ko o baka ikaw na ang isunod ko. Ang imahe ni Rosa na kinaladkad palabas ng mansyon ay paulit-ulit na umikot sa isip ni Marcelo. Para siyang isang hayop na nakakulong sa hawla, pinapanood ang kanyang kawan na isa-isang sinasakmal ng mga mandaragit. Ang kanyang mga mata at tainga sa loob ay wala na. Naputol na ang kanyang koneksyon. Sa galit at desperasyon, kinuha niya ang isang burner phone
na inihanda niya para sa mga ganitong pagkakataon. Dinial niya ang numero ng landline sa kwarto ng kanyang ina. Kailangan niyang makausap si Lucia. Kailangan niyang balaan ito. Kailangan niya ng tulong nito. Isang ring, 2, 3. Sa wakas, may sumagot. Hello? Nurse's station po ito sa silid ni Mrs. Albuquerque. Boses ni Lucia, kalmado ngunit may pag-iingat. Lucia, sabi ni Marcelo. Pilit binabago ang kanyang boses para hindi makilala. Tumatawag ako para sa pamilya Albuquerque. Kailangan kong malaman ang lagay ni Doña Elena. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Sir, pasensya na po, pero hindi po ako pwedeng magbigay ng impormasyon sa telepono. Lalo na po kung hindi ko kayo kilala. Patakaran po ng ospital. Hindi mo naiintindihan. May panganib. Nasa panganib si Mama. Giit ni Marcelo, ang boses ay nagiging mas apurahan. At ikaw din. Kailangan mong mag-ingat kay Camila. Isang saglit na katahimikan. Sir, kung sino man po kayo, mas mabuti pong idaan ninyo sa tamang proseso ang lahat. Pasensya na po. At ibinaba nito ang telepono. Napamura si Marcelo. Tama ang ginawa ni Lucia. Professional ito. Hindi ito nagtitiwala sa kung sino lang. Pero ang pagiging tama nito ngayon ay siya niyang lalong naglalagay sa kanila sa panganib. Wala na siyang magawa kundi ang maghintay at magmasid habang ang bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Kinagabihan, ang pinakakinatatakutan niya ay nagsimulang magkatotoo. Sa monitor, nakita niyang pumasok si Camila sa silid ng kanyang ina. May dala itong isang basong juice. Si Lucia ay nasa banyo. Tinutulungan ang isang katulong na maglinis. Mama Elena, uminom po muna kayo. Narinig niyang sabi ni Camila. Ang boses ay sobrang tamis, nakakasuka. Tinulungan niyang umupo ang matanda at inabutan ng baso. Hindi ako nauuhaw. Mahinang sagot ni Doña Elena. Kailangan niyo to. Pampalakas. Pagpupumilit ni Camila. Walang nagawa ang matanda kundi ang uminom ng kaunti. Sapat lang para tumigil na si Camila. Pagkaalis ni Camila, pumasok si Lucia at napansin ang halos puno pang baso. Ngunit wala siyang kamalay-malay. Ilang minuto ang lumipas. Biglang nagsimulang umubo si Doña Elena. Ang pag-ubo ay naging marahas. Nakita ni Marcelo sa monitor kung paano ito nahihirapang huminga. Ang mga mata nito ay nanlalaki. Tulong! Sigaw ni Lucia. Ang mga sumunod na sandali ay malabo at magulo. Mga katulong na nagtatakbuhan. Si Lucia na sumisigaw ng mga medical terms sa telepono. At si Doña Elena, ang kanyang ina, na nakahawak sa dibdib. Ang muka ay nagiging kulay abo. Hindi na nag-isip si Marcelo. Tinakbo niya ang pinto ng hotel, sumakay sa kanyang kotse, at pinaharurot ito na parang demonyo. Binaliwala niya ang mga pulang ilaw, ang mga busina ng ibang sasakyan. Ang tanging nasa isip niya ay ang ospital. Nang makarating siya sa emergency room, ang lahat ay puno ng kaguluhan. Sumilip siya sa mga siwang, nagtatago sa likod ng mga poste, ayaw magpakita. Nakita niya si Lucia na kausap ang isang doktor. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Maya-maya, lumabas ang doktor. Sino ang pamilya ni Mrs. Albuquerque? Ako po. Ako po ang fiancé ng anak niya. Mabilis na lumitaw si Camila, kasama si Marco. Ang kanilang mga mukha ay perpektong naglalarawan ng kalungkutan at pag-aalala. Mga buwaya. Ang pasyente ay nagkaroon ng matinding cardiac arrhythmia, posibleng dahil sa adverse drug reaction, paliwanag ng doktor. Her condition is very critical. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Kami na po ang bahala sa lahat, Doc, sabi ni Marco. May inilabas na mga papeles. Nandito po ang mga dokumento. Kami ang may medical power of attorney. Anumang desisyon, sa amin na po idadaan. Gumuho ang mundo ni Marcelo. Ito na yon. Ito na ang kanilang huling galaw. Nasa kanila na ang legal na kapangyarihan.
Pwede nilang utusan ng mga doktor na huwag nang i-resuscitate. Pwede nilang gawin ang kahit anong gusto nila at ang lahat ay magmumukhang legal. Napasandal siya sa pader. Ang mga tuhod ay nanghihina. Nawala na si Rosa. Ang kanyang ina ay nag-aagaw buhay. At ang mga taong may pakana ng lahat ng ito, ang siyang may hawak ngayon ng kanyang buhay. Lahat ay nawala. Talo na siya. Sa loob ng private room sa ospital, ang tanging maririnig ay ang mabagal at regular na tunog ng heart monitor. Nakakabit si Doña Elena sa iba't ibang makina na tumutulong sa kanyang paghinga at pagpapanatili ng kanyang buhay. Ang kanyang kalagayan ay stable, ngunit nananatiling kritikal. Nakatayo si Lucia sa isang sulok, binabantayan ang bawat pagbabago sa mga vital signs. Ang kanyang isip ay ligalig. Alam niyang hindi ito isang simpleng atake sa puso. Ang biglaang pagbagsak ng kalusugan ng matanda ay masyadong kahina-hinala, masyadong napapanahon. Salamat sa pag-aalaga mo, Lucia, sabi ni Camila, na biglang pumasok sa silid. Si Marco ay kasunod niya. Ang mga mata ay malamig at mapagmasid. Pwede ka nang umuwi. Kami na muna ang magbabantay kay Mama. Pero Ma'am, hindi pa po tapos ang shift ko, sagot ni Lucia. Ang boses ay matatag. Hindi niya iiwan ang kanyang pasyente, hindi sa mga kamay nila. Utos ko ito, sabi ni Camila. Ang boses ay nagiging mas matigas. Gusto naming maging pribado. Huwag kang mag-alala. Babayaran namin ang buong araw mo. Hindi po ito tungkol sa bayad, giit ni Lucia. Umalis ka na, sigaw ni Marco, nawawalan ng pasensya. O gusto mong isumbong ka namin sa hospital administration dahil sa insubordination? Walang nagawa si Lucia. Sa ilalim ng mga patakaran, sila ang pamilya, sila ang may karapatan. Napilitan siyang lumabas. Ang puso ay puno ng bigat at masamang kutob. Pagkasara ng pinto, ang pagkukunwari ng magkapatid ay naglaho. Ito na, sabi ni Marco. May inilabas na isang maliit na vial at isang syringe mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na dosis lang nito sa kanyang IV line. At tapos na ang lahat. Magmumukha lang itong isang natural na cardiac arrest dahil sa kanyang kondisyon. Paano kung may pumasok? Tanong ni Camila. Nanginginig ang kamay. Sinarado ko ang pinto. At sino naman ang papasok? Utos mo na gusto niyo ng privacy, di ba? Inabot ni Marco ang syringe kay Camila. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang fiancé. Ikaw ang dapat na nandito. Tumingin si Camila sa nakahigang si Doña Elena. Walang awa. Walang konsensya. Ang tanging nakikita niya ay ang hadlang sa kanyang mga pangarap. Kinuha niya ang syringe. Sa labas ng silid, hindi mapakali si Lucia. Hindi tama. Mali ang lahat ng ito. Paikot-ikot siya sa hallway, nag-iisip ng paraan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa numerong hindi pamilyar. Ang numerong tumawag sa kanya kanina. Sila ang may gawa niyan. May balak silang tapusin si Mama. Ngayon na. Tulungan mo ako. Kinilabutan si Lucia. Ang text ay isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi na niya kailangang malaman kung sino ang nag-text. Ang mahalaga ay ang mensahe. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Pero paano? Napatingin siya sa isang cart ng gamit panlinis na naiwan sa hallway. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Desperado. Pero ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Itinulak niya ang cart at sinadyang ibangga ito nang malakas sa pinto ng silid ni Doña Elena. Blag! Ano yon? Gulat na tanong ni Camila sa loob. Tulungan niyo ako. Natapon ang mga kemikal. Malakas na sigaw ni Lucia mula sa labas, puno ng pagkukunwaring pagkataranta. Ang ingay at komosyon ay umagaw sa atensyon ng magkapatid. Agad na itinago ni Marco ang vial. Lumabas si Camila. Iritableng tiningnan ang nagkalat na mga bote sa sahig. Ano ba namang perwisyo to?
Habang ang atensyon ni Camila at Marco ay nasa labas, iyon ang pagkakataon ni Lucia. Mabilis na parang isang anino, pumasok siya sa silid gamit ang kabilang pinto na nakakonekta sa banyo. Nakita niya ang syringe na naiwan sa mesa sa tabi ng kama. Sa isang iglap, kinuha niya ito. Sa bulsa ng kanyang uniforme, palagi siyang may dalang isang syringe ng vitamin B12 at saline solution para sa emergency. Sa bilis na hindi niya akalain na kaya niya, inilipat niya ang laman ng syringe na hawak sa isang basurahan at mabilis na pinalitan ito ng pulang likido ng bitamina. Magkaiba ang kulay, pero sa madilim na silid, sa ilalim ng tensyon, baka hindi mapansin. Bumalik si Camila sa loob, galit na galit. Mga inutil, tara na, tapusin na natin to. Hindi napansin ni Camila ang pagbabago. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagtapos sa kanilang plano. Kinuha niya ang syringe na puno na ngayon ng bitamina at lumapit sa IV line ni Doña Elena. Sa labas, sa dulo ng hallway, nakatayo si Marcelo. Nakita niya ang ginawang pagsaklolo ni Lucia. Nakita niya ang pagpasok muli ni Camila. Ngayon na, oras na. Sa isang huling desperadong hakbang, mabilis na nag-text si Lucia sa numerong hindi pamilyar. Room 502, ngayon na. Habang itinututok ni Camila ang karayom ng syringe, sa I-port, ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas. Itigil mo yan! Ang sigaw ay dumagundong sa loob ng tahimik na silid. Isang sigaw na puno ng galit, sakit at awtoridad. Natigilan si Camila. Ang kanyang kamay na may hawak na syringe ay nanigas sa hangin. Dahan-dahan siyang lumingon at ang nakita niya ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nakatayo sa pintuan si Marcelo. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng mapagmahal na fiancé na inihatid niya sa airport. Ito ay ang mukha ng isang estranghero. Isang mukha na pinagsama-samang galit, pagkasuklam at pighati. Sa likod niya ay nakatayo ang dalawang unipormadong pulis at ang head of security ng ospital. Mamahal, nauutal na sabi ni Camila. Ang isip ay nagkukumahog na humanap ng dahilan. Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa Singapore ka? Hindi sumagot si Marcelo. Ang mga mata niya ay nakatutok lang sa syringe na hawak ni Camila. Naglakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Anong ginagawa mo sa mama ko? Tanong niya, ang boses ay malamig at mapanganib. V-vitamins. Mabilis na sagot ni Camila. Binibigyan ko lang siya ng vitamins, mahal, para lumakas siya. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marcelo. Isang tawang walang bahid ng saya. Vitamins o potassium chloride? Nanlaki ang mga mata ni Camila. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Paano? Paano niya nalaman? Hindi kita maintindihan, mahal, sabi niya. Sinusubukan ng kanyang huling pagkukunwari. Huwag mo na akong tawaging mahal. Sigaw ni Marcelo. Ang boses ay tuluyang nabasag. Alam ko na ang lahat, Camila. Lahat-lahat. Lumingon siya kay Marco na nakatayo sa isang sulok, hindi makagalaw sa pagkabigla. At ikaw, Marco de Villarreyes, ang anak ni Ricardo Reyes, akala niyo malilinlang niyo ako? Akala niyo magtatagumpay kayo sa inyong paghihiganti? Ang pagkukunwari sa mukha ng magkapatid ay tuluyang gumuho. Napalitan ito ng purong takot. Ang kontrata, patuloy ni Marcelo, ang boses ay nanginginig sa galit. Ang pagnanakaw, ang pagsira niyo kay Rosa, ang paglason sa nanay ko. Alam ko ang lahat dahil pinanood ko kayo. Pinanood? Tanong ni Camila, hindi makapaniwala. Mula sa unang araw na umalis ako, bawat salita, bawat galaw, bawat bulong, nakita at narinig ko ang lahat. Lumapit ang mga pulis. Ma'am, sir, sumama po kayo sa amin. Dadaanin po natin ito sa tamang proseso. Biglang nagwala si Marco. Hindi kami pwedeng mabigo. Sinugod niya si Marcelo, sinusubukang manlaban.
Ngunit mabilis siyang napigilan ng security at ng mga pulis. Pinusasan siya at walang nagawa, kundi ang magpumiglas. Si Camila naman ay tuluyang nanghina. Nabitawan niya ang syringe. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot. Marcelo, patawarin mo ako. Pakiusap. Umiiyak niyang sabi. Pera lang. Pera lang ang gusto ko. Hindi ko siya sasaktan. Pangako. Huli na ang lahat para sa mga kasinungalingan mo. Malamig na sagot ni Marcelo. Walang bahid ng awa. Habang kinakaladkad ng mga pulis ang nagwawalang si Marco at ang umiiyak na si Camila, isang tao ang lumabas mula sa anino. Si Lucia. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatili siyang kalmado, lumapit siya sa pulis. Officer, sabi niya, may inabot na isang maliit na bagay na nakabalot sa tissue. Ito po yung unang tableta na ipinapainom niya. Baka makatulong po ito sa investigasyon. Tumingin ang pulis sa ebidensya pagkatapos ay kay Lucia. Tumango ito. Salamat, miss. Isinara ng mga pulis ang pinto. Ang magkapatid na Reyes ay wala na. Ang ingay ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging natira ay ang regular na tunog ng heart monitor. Sa loob ng silid, naiwan ang 3 tao. Isang babaeng natutulog, isang lalaking wasak ang puso, at isang babaeng tumayo para sa tama. Dahan-dahan, lumingon si Marcelo kay Lucia na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kaguluhan. Maraming gustong sabihin si Marcelo. Maraming gustong itanong, ngunit walang salitang lumabas. Sa huli, isang salita lang ang kinaya ng kanyang mga labi. Isang salitang simple, ngunit puno ng kahulugan. Salamat. Tumango si Lucia. Sa kanyang mga mata, nakita ni Marcelo hindi ang pagkaawa, kundi ang pag-unawa. At sa isang sandali, sa gitna ng pagtataksil at sakit, iyon lang ang kailangan niya. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humupa. Ang pangalan ni Camila Reyes at ng kapatid nito ay naging laman ng mga balita. Isang kwento ng kasakiman at pagtataksil, bago tuluyang nabaon sa limot at napalitan ng mga panibagong tsismis. Sa mansyon ng mga Albuquerque, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikang puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikang payapa. Si Doña Elena ay milagrong nakaligtas. Araw-araw, unti-unti siyang lumalakas, na para bang ang pagkawala ng mga lason sa kanyang paligid, literal at makasagisag, ay nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. Isang umaga, habang tinutulungan ni Marcelo ang kanyang ina na maglakad-lakad sa hardin, nagsalita ito. Ang tapang ng batang yon, sabi ni Doña Elena. Ang tinutukoy ay si Lucia. Siya at si Rosa, sila ang nagligtas sa akin. Alam ko po, ma. Mahinang sagot ni Marcelo. Tumingin ang ina sa kanyang mga mata. Ikaw din, anak. Hindi madali ang ginawa mo. Ang harapin ang katotohanang ang taong pinakamamahal mo ay siya palang pinakamasama sa lahat. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. I'm proud of you, Marcelo. Natuto kang tumingin sa kabila ng mga kislap at ng mga ngiti. Ang mga salitang yon, galing sa kanyang ina, ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang yaman. Kinabukasan, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Mula rito ay bumaba si Rosa. Ang kaso laban sa kanya ay matagal nang naibasura. Nagbakasyon siya sa probinsya para makalimot. Ngayon, handa na siyang bumalik. Sinalubong siya ni Marcelo sa may pintuan. Ang dating aroganteng amo ay wala na. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang lalaking puno ng pagpapakumbaba. Rosa, sabi ni Marcelo, wala akong sapat na salita para humingi ng tawad sa lahat ng pinagdaanan mo at para magpasalamat. At sa harap ng ibang mga katulong, sa harap ng lahat, yumuko si Marcelo. Patawarin mo ako, naluha si Rosa.
Sir Marcelo naman, itinuring ko na po kayong anak. Niyakap ni Marcelo ang matanda. Isang yakap na nagsasara sa isang masakit na kabanata at nagbubukas ng bago. Ngunit may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang pasasalamat na hindi pa niya naibibigay ng maayos. Kinahapunan, nagmaneho si Marcelo papunta sa isang address na nakuha niya mula sa ahensya ni Lucia. Isang simpleng apartment building sa isang tahimik na lugar sa syudad, malayong malayo sa kinasanayan niyang mundo. Huminto siya sa tapat ng pinto ng Unit 3B. Ilang minuto siyang nakatayo lang doon, hindi sigurado sa kanyang sasabihin. Mas kinakabahan pa siya ngayon kaysa sa anumang board meeting na kanyang dinaluhan. Sa wakas, kumatok siya. Nagbukas ang pinto. Si Lucia. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at pantalon. Nagulat ito nang makita siya. Sir Marcelo? Marcelo na lang. Mabilis niyang sabi. Pwede ba kitang makausap sandali? Pinapasok siya ni Lucia sa kanyang maliit, ngunit malinis at maaliwalas na sala. Umupo si Marcelo sa isang simpleng sofa. Pakiramdam niya ay masyado siyang malaki para sa lugar na yon. Kumusta na po si Ma'am Elena? Tanong ni Lucia na nag-aalok sa kanya ng isang basong tubig. She's getting better every day. Salamat sa'yo, sagot ni Marcelo. Actually, yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Gusto kong magpasalamat ng personal. Utang ko sa'yo ang buhay ng nanay ko. Utang ko sa'yo ang lahat. Ngumiti lang si Lucia. Ginawa ko lang po ang tama, ang trabaho ko. Hindi. Pagtatama ni Marcelo. What you did was more than a job. It was courage. It was kindness. Tumingin siya sa paligid. At gusto ko ring humingi ng sorry. Para saan po? Dahil sa pagiging bulag ko? Aminado siya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Hinuhusgahan ko ang mga tao base sa kanilang itsura, sa kanilang pananamit, sa kanilang katayuan sa buhay. Minamaliit ko ang mga taong katulad ni Rosa at hindi ko nakikita ang mga taong katulad mo. Mali ako. Natigilan si Lucia. Hindi niya inaasahan ang ganitong pag-amin mula sa isang Marcelo Albuquerque. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng mga nauunawaang damdamin. Lucia, muling nagsalita si Marcelo na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Alam kong abala ka, pero baka gusto mong magkape? Minsan, tumingin siya dito ng diretsyo. Hindi bilang pasyente ang nanay ko at hindi bilang amo niya, bilang si Marcelo lang. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marcelo ang isang tunay, malawak na ngiti mula kay Lucia. Isang nanangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiting mas maliwanag pa kaysa sa lahat ng diamanteng na ibigay niya kay Camila. Tumango si Lucia. Sige, gusto ko yan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ng tag-ulan ay nagbigay daan sa mas malamig at payapang hangin ng papalapit na Kapaskuhan. Sa isang pampublikong parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakaupo sina Marcelo at Lucia sa isang bench na gawa sa kahoy. Walang mamahaling sasakyan na nakaparada sa malapit. Walang mga bodyguard na nakabantay. Tanging silang dalawa lang at ang mga pamilyang naglalaro sa paligid. Pinapanood ni Lucia si Marcelo. May isang batang lalaki na umiiyak dahil natanggal sa pagkakatali ang kanyang lobo at lumipad ito paitaas. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Marcelo. Hinabol ang tali ng lobo na sumabit sa isang mababang sanga ng puno at maingat na inabot ito pabalik sa bata. Salamat po, kuya, masayang sabi ng bata bago tumakbo pabalik sa kanyang ina. Ngumiti si Marcelo. Isang ngiting hindi pilit, hindi para sa kamera, kundi isang nangiting totoo. Bumalik siya sa tabi ni Lucia. Hindi ko akalain na magaling ka pala sa bata. Biro ni Lucia. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Sagot ni Marcelo, na nakangiti pa rin.
Malaki na ang ipinagbago niya. Ang dating laging seryoso at tila may pasan na mundo ay napalitan ng isang lalaking mas magaan ang aura. Natuto siyang ngumiti ng mas madalas. Natuto siyang makinig. Ang mga kwento niya ay hindi na lang tungkol sa stock market o sa mga bagong business ventures. Ngayon, kinukwento na niya ang mga pagbabagong ginagawa niya sa kanyang kumpanya. Alam mo ba, panimula niya, nag-launch kami ng bagong programa para sa mga empleyado, isang scholarship program para sa kanilang mga anak, at nagdagdag din kami ng mas maraming health benefits. Sabi ng board, malaking gastos daw. Sabi ko na naman, ito ang pinakamagandang investment na gagawin natin. Tumingin si Lucia sa kanya, puno ng paghanga. Ibang-iba ka na talaga. Dahil may mga taong nagturo sa akin kung ano ang mas mahalaga. Sabi ni Marcelo, ang tingin niya ay malalim at makahulugan. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa paligid ng parke. Ang kanilang mga kamay ay hindi magkahawak, ngunit ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkakadikit sa bawat hakbang. Isang komportableng distansya na nagsasabi ng isang namumuong koneksyon. Nagkwento si Lucia tungkol sa kanyang pangarap na magtayo ng isang maliit na community clinic sa kanyang probinsya. Si Marcelo naman ay nagkwento tungkol sa kanyang mga kabiguan noong nagsisimula pa lang siya sa negosyo. Mga simpleng kwentuhan, mga piraso ng kanilang pagkatao na dahan-dahan nilang ibinabahagi sa isa't isa. Walang mga engrandeng salita ng pag-ibig, walang mga mamahaling regalo. Ang pundasyon ng kung anuman ang namamagitan sa kanila ay itinayo sa mas matibay na bagay, paggalang, katapatan, at pagtitiwala. Nang papalubog na ang araw, huminto sila sa tapat ng isang lawa. Ang kulay kahel na sinag ng araw ay tumatama sa mukha ni Lucia, nagbibigay diin sa simpleng ganda nito. Lucia, sabi ni Marcelo, ang boses ay seryoso. Noong una, akala ko ang yaman ay nasusukat sa dami ng pera sa bangko o sa taas ng mga building na pagmamay-ari mo. Tumingin siya sa kanya. Pero tinuruan mo ako. Tinuruan mo ako na ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mga taong tapat sa'yo, ang kapayapaan ng loob, ang kakayahang magtiwala ulit. Dahan-dahan, sa unang pagkakataon, inabot niya ang kamay ni Lucia. Ang kamay nito ay hindi kasing kinis ng kay Camila, may mga bahagyang kalyo ito. Isang paalala ng kanyang propesyon, ng kanyang pag-aalaga sa iba. Ngunit para kay Marcelo, ito ang pinakamagandang kamay na nahawakan niya. Tinuruan mo akong maging mayaman sa paraang pinakamahalaga. Pagpapatuloy niya. Hindi nagsalita si Lucia, ngumiti lang siya. Isang ngiting nagsasabi ng lahat. Magkasama nilang pinanood ang tuluyang paglubog ng araw. Isang pagtatapos at kasabay nito, isang panibagong simula. Hindi man ito ang engranding love story na pinangarap niya noon, naisip ni Marcelo, habang hawak ang kamay ng babaeng nagligtas hindi lang sa kanyang ina, kundi pati na rin sa kanya. Pero ito ang totoong pag-ibig na kailangan pala ng puso ko. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marcelo at Lucia. Maraming salamat sa iyo na walang sawang sumubaybay at nakinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Bawat salitang isinulat ko ay inialay ko sa pagnanais na maipadama sa inyo ang bawat tibok ng kanilang puso. Ang sakit, ang galit, ang pag-asa at higit sa lahat, ang pag-ibig. Naging kasama ko kayo sa pagbuo ng mundong ito at ang inyong pakikinig ang siyang nagbigay buhay sa bawat tagpo. Sa ating buhay, madalas tayong masilaw sa mga bagay na kumikinang. Hinahanap natin ang perpektong pag-ibig sa mga mamahaling regalo, sa mga engranding pangako, at sa mga larawang kaaya-ayang tingnan. Ngunit sana, sa pamamagitan ng kwentong ito, maalala natin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung anong mayroon siya, kundi sa kung sino siya kapag walang nakatingin, na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan
kundi ito ay ipinaglalaban, pinag-iingatan, at higit sa lahat, ito ay pinapatunayan sa pamamagitan ng katapatan at kabutihang loob. Naway nag-iwan ito ng isang munting aral sa ating mga puso. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Ano ang natutunan ninyo kina Marcelo at Lucia? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais ko pong marinig ang bawat isa sa inyo. Muli, mula sa puso ng inyong manunulat, maraming salamat.